Here are some common mistakes in algebra. Palagi ko magkakaroon pa ng part 2 to. Unang-una, 3 squared is equal to 6. Kasi nga naman, yung 2 squared is equal to 4, which is correct. Kaya ang akala, minultiply yung 2 times 2. Kaya 4. So yung 3 squared, minultiply din. 3 squared, 3 times 2 is 6, which is wrong. Ayan, mali yan. Ang ibig sabihin ng exponent natin, yun yung nag-i-indicate kung ilang beses mo imumultiply yung base sa sarili niya. Okay, ito yung base, yung 3, ito yung exponent, okay, yung power natin. So 2 ang exponent natin, ibig sabihin we will multiply this base 2 times by itself. Okay, so 3, ang ibig sabihin niyan, 3 times 3 is equal to 9. Therefore, yung 3 squared is equal to 9. 4 squared is equal to 16 kasi 4 times 4 is equal to 16. Next, x plus x is equal to x squared. Ayan, minultiply din nila. Pero kung babasahin mo, x plus x, hindi ka nag-multiply. You add. Magkaiba ang rules nila. Pag nag-add tayo, kukunin lang natin yung numerical coefficients nilang dalawa at yun ang i-add natin and then copy yung variable. So, ibig sabihin itong x squared ay mali. X plus x, ang numerical coefficient ng x ay 1. Ang numerical coefficient ng x dito ay 1 din. So, 1x plus 1x is 2x. Ayan ang sagot. Next, x plus y. O ayan, ganun din ang ginawa doon. X plus y is equal to xy. Hindi tayo nagmumultiply. Pag x times y, that is xy. Pero ang x plus y, hindi ito ang sagot. Okay, ang x plus y, dahil hindi naman sila common terms, hindi sila similar terms, hindi sila like terms, hindi natin sila pwedeng i-add. So, yung x plus y natin ay x plus y pa din. Next, na negative 4 plus negative 5 is equal to 9. Ang dami ko nababasang comments na ganito. Di ba kapag dalawang negatives ay positive? Tama naman. Kaya lang kapag minumultiply mo or dinidivide mo. Magkaiba ang rules ng addition and subtraction sa multiplication and division. Okay, tama yung sinabi ninyo na dalawang negatives ay equal sa positive kung nagmumultiply kayo or nagdidivide. Pero dito, hindi. Nag-a-add tayo. Imagine ninyo kung may utang kayong 4 at nagdagdag pa kayo ng utang na 5. Ibig sabihin bayad na kayo kung positive yon. Kung positive ang dalawang negative na inad mo. Di ba lugi? Yun ang pautang sa'yo. Okay, so ibig sabihin lang, mali ito. Ang rules doon, pag inad mo, dalawang negatives, negative din ang magiging sagot. Pag inad mo, magkapareho ng signs, copy the sign. Mag-a-add ka, pero you will copy the sign. Okay, negative 4 plus negative 5, magkamukha ng signs, ibig sabihin, mag-a-add ka. So, 4 plus 5 is 9. Kaya lang, pareho sila negative, kaya negative 9. Yan. Buti na lang nga may mga nagko-comment doon na sila na yung sumasagot. Salamat doon sa mga nagsasagot na yun ha. Next, ito. Medyo fresh pa to kasi medyo may nakita-kita pa ako nito kanina kasi di-discuss ko lang nito kanina. X plus 3 all over x. Ayan, sinabi ko na hindi pwedeng mag-cancel out kapag merong plus or minus sign kasi hindi pa sila factors. Ito relatively prime na. Ito relatively prime din. So, walang factors doon. Yung other factor lang niya is 1. Lahat naman talaga may factor na 1. Okay, so ang ginagawa, nakakita ng x dito, kinancel pareho. Tapos ang sagot na lang nila is 3, which is hindi. Hindi iyan yan ha. O ano magiging sagot? X plus 3 all over x. Factorable ba? Sabi ko nga kanina, hindi na. Factorable ba? Ulitin ko, relatively prime na yan. So, ibig sabihin, ito na yung sagot niyan. X plus 3